Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang kontrobersyal na balita ang musbong matapos isiniwalat ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta na may plano ang ilang miyembro ng Kongreso na magsampa ng impeachment campaign laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ayon sa payag ni Marcoleta, ang nasabing plano ay binalak ng ilang grupo sa Kongreso na hindi pa rin natutukoy ang pagkakakilanlan. Sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga mamamahayag, sinabi ni Marcoleta na nalaman niya ang naturang plano mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Aniya, ang plano ay umikot sa mga usapin ukol sa paggasta daw ni VP Sara sa confidential at intelligence funds na naging sanhi ng iba't ibang opinyon mula sa publiko at mga mambabatas na alam naman ng marami na ang confidential fund na ito ay hindi natuloy dahil inatras ni VP Sara ang kanyang pag-confirm o ang kanyang paghingi sa confidential fund na sana'y gagamitin niya. Ang tangkang ito ay isang malaking kasalanan sa sambayanan, lalo pat ang pangalawang pangulo ay walang tigil na nagtatrabaho para sa kapakanan ng bansa, wika ni Marcoleta. Hindi ito makatarungan at isa itong hakbang na naglalayong magdudulot ng kaguluhan sa ating pamahalaan. Si VP Sara Duterte na kilala sa kanyang matatag na pamumuno at pagiging malapit sa administrasyon ni Pangulong Kuting ay agad na nagpahayag ng kanyang paninindigan. Aniya, hindi siya natitinag sa anumang pagtangkang sirain ng kanyang reputasyon at patuloy niyang isusulong ang mga programa para sa kapakanan ng mga Pilipino. Sa kabila ng pagkakabunyag ng plano, nananatiling tahimik ang ilang miyembro ng Kongreso ukol sa isyong ito. Ang publiko naman ay naghihintay ng karagdagang impormasyon kung sino ang mga nasa likod ng balak na ito at kung ano ang tunay na motibo sa likod nito. Ayon sa ilang eksperto, ang impeachment ay isang seryosong hakbang na dapat lamang isagawa kung may sapat na ebidensya at paglabag sa batas. Sa kasalukuyan, wala pang konkretong ebidensyang naisa sa publiko na magpapatunay na may basihan ang naturang plano. Habang lumalala ang usapin, umaasa ang marami ng Kongreso ay magpapatuloy sa pagtutok sa mas mahalagang isyu na may direktang epekto sa sambayanan sa halip na maglaan ng oras at enerhiya sa mga hakbanging politikal na maaring magdulot ng hidwan at kaguluhan sa bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Mas bagay ka pang maging first lady. Uy, grabe kayo. Eh, sinong babalibagin natin para maging presidente pagka ganun, di ba? Huwag naman. Sabi ni Margaret Magsaysay, is it possible may impeach si Inday? Yes, it is. Ganito ha, what does it require? Numbers in Congress. Now, let me be absolutely clear. What does impeachment mean? Impeachment is when Congress finds probable cause. Yan po ang impeachment. If it goes to trial in the Senate, that's an impeachment trial. Pero if you're just saying impeachment, impeachment is what happens in Congress. Ang Supreme Court, sabi ni Ron, the Supreme Court, however, has the power to determine whether or not there's grave abuse of discretion. They cannot hide in the cloak of political question doctrine. Yes, but neither can they interfere in the sole powers of Congress. They won't do that. How many times? The Supreme Court itself declined to give a decision during the impeachment trial of CJ Corona. Natakot din sila. They could have decided that way. Yes, of course. Pero what did they do? They did not decide. They let it slide. Natakot sila kay Presidente Noynoy. Sabi ni Tess de Leon Hammer, respect is one word. This Congress and the First Family do not know. I agree.
Sabi ni Vince Nev, I stand for Sara Duterte attorney, we will fight with information. Nasa era na tayo ng online platforms, information wars, it is. That's it. That's what I'm saying. And ako, I'm not just going to stick to being online. I'm going to, if I have to take to the streets, I will. If I have to go to gatherings of 50 people, 100 people, papatulan ko yan. Yan ang pinramis namin ni Attorney Glenn Chong eh. Kaya yung mga there are, what do you call this, maisog leaders fora, minsan 50 people lang, 100 people, we will be there. We will go there. Hindi kami magsasawa na i-explain kung anong ginagawa sa atin ng mga to. Sabi ni AH, malaman na at magkabukasan dapat abolish na yung kongreso. Well, naniniwala ako na dapat tanggalin lahat ng mga tao doon. And naniniwala ako na kailangan ng reforma. Totoo yan. Pero there always has to be a legislative body. Sabi ni Pandalito, gusto ko to, sabi niya, hindi impeachment, kundi drug test ang kailangan namin. Yan. Marte de la Cruces, walang kwentang gobyerno ngayon, puro waldas pondo ng bayan, puro tambalos-los mga tong congressman. Puro lang sila pasikat. Sabi ni Abel, this is the first time na walang nasigaw ng tuta ng kanoan. Oo nga, kasi kakampi na. Hi kay Robbie Sanchez. Sabi ni Way I see it, running out of ammo na ang mga Marcos and company against the Dutertes. But you know what? It's not just the Dutertes. On dali-dali i-simplify na it's about the Dutertes. No, it's not about the Dutertes. It's about the Marcoses' greed. It's about the people who are sitting in power. Let isama na natin Marcos Romualdez. Yung mga yan. It's about their greed. It's about wanting to stay in power. I mean, really, how much do they need to steal pa, di ba? Bilyon-bilyon ang nananakaw sa isang araw. Pero hindi pa sila natutuwa niyan. Hindi pa sila kontento niyan. Kailangan talaga they stay in power like forever. Hindi pa, nabalitaan nyo na ba yung mga nag-resign na konsehal sa Manila City Hall? Talaga, may nag-resign? Well, we're going to have to read about that. But this live is about VP Inday. We'll read about that. Sige, discuss natin yung mamayang gabi. What if i-push ang Congress ang impeachment? Ano yung pwedeng gawin natin para di ma-impeach si Inday Sara? Well, we're going to have to show them that the numbers of people out there, kasi ang mga kongresista, representante yung mga yan. They represent people. They represent people of particular districts. So we have to be noisy. We have to tell them in no uncertain terms that this is not what we want. Tama yung sinabi ng isa nandito. Drug test ang gusto namin, hindi impeachment. Sabi ni Jomac, nakakahiya po sila. They're all corrupt. Tanti says, mas mura po drug test kaysa impeachment. We can save time and money. O nga eh. Sabi ni Sena, papayag ba tayo they will stay forever? No, no, no. Yes, but we need to get together. What is the first step? The first step is to inform. Okay, ihambing natin sa 1986. Paano na-inform ang mga tao? Wala pang internet. May mga publications, yung tinatawag nilang mosquito press. Yan, yung mga Mr. and Miss and all that. Mayroon silang mga, they started printing out all of these things. Now, tayo, we have internet. That's why things move faster and is more fast-paced in this modern age than it was in the 80s and in the 70s. But don't forget, there's also still the face-to-face interactions. So when you go to your family reunions, your class reunions, when you're on vacation, tapos may nakausap kayo sa sasakyan and all that, be the best. Kumbaga, you will be the ambassador for the cause. Every one of us. Every time may makausap tayo, total strangers, friends, ganyan-ganyan.
there is the opportunity to convince somebody. Let's just keep talking, let's just keep pushing, and let's angry. Hindi ba sila nahihiya dyan sa taas? They're trying to, dito sa, ayun. So, don't panic kasi I am mobile. Kaya po, singilin kaya natin ang DICT. Bakit may mga dead spot, no? Anyway, what they're trying to do is, what we have to do is remind ourselves constantly. Payag ba kayo na yung presidente natin ganyan? Payag ba kayo na yung first family ba yung ano natin? And then, ayun. So, and especially the president, the speaker, and all that, everybody who knows about their lifestyle, come out and ano, and attest to the world. Magsaksi po kayo. Sabihin nyo naman yan, ilabas ninyo. Attest to the truth of this. Kasi kayo po, hawak ninyo yung kinabukasan ng mga apo natin. Paano natin how can we even, alam nyo, we're so behind already. Itong bansang ito, ang dayo pa pagdating sa development, ang dami pang kulang. Pagkatapos, yan, yung nakaupo, walang intensyon sa development natin. Hello, ruinous nga yung importation policy, pero sige lang sila ng sige. Syempre, barkada, wala tayong magagawa. Sabi ni Boy Sumulong, "Hi attorney, handa po ang aming buong pamilya. Minimum of 100 persons na mag-attend sa rally to defend VP Sara. Dugong hukbo ng bayan laban sa mga V." Correct. Sabi ni Hazel, be prepared po talaga dahil nagsasalita na si VP natin. Ganit na masyadong nasa gobyerno, ayaw umalis sa power. And have you noticed how, parang ang laya na niya magsalita. Ang saya-saya, napakinggan yung VP natin na wala na yung tanikala dito sa sa administrasyong bulok. Sabi ni Victor si Kuya, we deserve better. Drug test is what we demand. So wag kakalimutan, may pakiusap lang ako yung mga nandito, please post the link to to the change.org petition. Sabi ni Datu Amer Ampatuan, they will not dare to impeach Sara kasi alam din nila na it will be a trigger for people power. Do they? Do they really? Umiikot sila, namimigay sila ng pera sa ilang mga kawani, sa ilang mga mga opisyal ng AFP because they know, 'di ba? They have to buy loyalty. So, wag niyong iisipin, no, never, ever, ever maging kampante. Yung sasabihin mo na hindi nila pwedeng gawin yun kasi baka may mangyari, baka magka people power. What do you think? They have been preparing for that ever since. Alam nila. So wag tayong makakampante. We need to be vigilant. Ano yung sinasabi nila? The price of democracy is eternal vigilance. Tigilan ako dun sa mga kailan ba tayo kikilos. Itong pagsasalita ay pagkikilos. Paano ka manghihikayat ng mga pupunta to wherever it is you want the people to go kung hindi mo kakausapin? Yan, sabi ni Pedro Zid, we have to call our congressman guy dito sa Amerika, dambanahin natin mga Congress. Sabi ni Pandalito, pag natuloy ang lecheng impeachment na yan, ang choice ni Inday ay mag-resign para makatakbo sa 2028 o tayong mamamayan ay idaan natin sa kalsada. Sabi ni Mark, basta ako positive na magwawagi ang kabutihan. Mga ginagawa ngayon ng admin effect yan sa takot nila. Kaya we need to stay firm and pray. Sabi ni Steve, ano kaya endgame ng admin in Congress? Hanggang kailan din hayaan ng taong bayan? Ika nga, kailan mapupuno ang salo? Puno na nga eh. Kaya nga po nagsasalita.
At kaya sila nagre-react, kaya sila oppressive, kaya nila binubuli si Inday. Kasi nga nagsasalita na tayo. Okay? Na hindi nyo ba naiintindihan yan? Nag-umpisa na po. Bakit sa tingin niyo magsasalita yung mga maisog? Bakit sa tingin niyo nagsasalita si FPRD? Bakit iniisip ninyo na walang ginagawa? Samantalang buwis buhay na kami. Araw-araw na magsalita kami. Bakit binabaliwala ninyo pati yung sakripisyo ni VP Inday? Sa tingin nyo, hindi galaw yon? Hindi pa puno yon? Hindi pa ba galit? Pare, mali yata yung interpretation ninyo eh. Akala ninyo kasi pag nagpupulong sa kalye, yun na po yung galit. Hindi po. Yung galit nag-uumpisa muna. Sa umpisa yan. Kaya gumagalaw, kaya nagsasalita, kaya eventually magkakaroon ng pulong-pulong dahil galit ang mga tao dahil sumusobra na itong administrasyon na ito. Stop thinking of an EDSA type thing na yan ang reason kung bakit umaalis. Hindi po. Nag-uumpisa yan. May umpisa yan. May pasimuno yan. Which starts there. Ito, kala mo challenge mo kami? Oo, talaga. Payag kami. Ano kala mo? Kayang-kaya namin ipa-drug test si VP Inday. Si Kong Pulong nga, nagpa-drug test na. Hindi nyo man lang pinansin. Tapos ngayon sasabihin niyo, payag kayo. Both parties, hindi yung isa lang. Pero unang-una, wala namang kahit whisper of a rumor na nagdoga yung mga nasa panig namin. Pero sige, kahit sino sa amin, game. Kahit sino sa amin sa Maisog, kahit si VP Inday, si Kong Pulong, tapos na nga eh. Kala mo mayabang kayo na kaya ninyo maghamon ng drug test? Mas mayabang kami kasi alam namin papasa kami. Phoenix Venterem says, it's now or never. Senaryo talaga yan pag sinubukan ng House of Cards na salihin si Inday through impeachment. Maybe. Pero it's important for us to inform the citizenry before that. You think that only one thing triggers it? No. People have to understand bakit nila ginagawa. Paano kung maglabas sila ng maglabas? Kuyugin nila ang madlang tao ng kung ano-anong images dyan sa mass media. Kontrolado nila ang media. O what if ulit-ulitin nila na masama ito, na manufacture sila ng ebidensya. Bakit ang kampante ninyo? Bakit iniisip ninyo na just this one thing and okay na lahat, may mangyayari na lahat? Sa tingin ninyo, kung hindi tayo maglalabas ng impormasyon, all of this will be successful? Hindi ko naiintindihan. Bakit ang kampante ninyo? Kailangan may manguna dyan at susunod ang mga tao at kita nyo. Ewan. Sabi ni Dennis Cruz, may power na mas malakas sa ating pagkakaisa ang power ng Diyos, pero tayo ang magkakaisa at lalaban. Kamalanyugan branch says, masakit na sa puso mapanood at malaman ng mga kademonyohan at kakapala ng apog ng mga namumuno, lahat sila sa executive and House of Cards and Senate, pati law enforcers, maging SC at CI. Teka, hindi tayo sure ha, sa Supreme Court. Sa ngayon, hindi na pa natin alam. Remember, the Supreme Court can only speak through their cases. Sabi ni Ma'am Georgina, everyday ako nakikipagbandagulan sa kahit saang SOCMED. Ginawa ko ng karir araw-araw kahit sa ganitong paraan. Makatulong ako kasi stay at home ma'am po ito. Mabuhay po kayo ma'am. Sabi ni Sena, true attorney, behind nakapagsimula na sana tayo sa panahon ni PRD kahit pandemic, pero ano ngayon, palubog na naman. O yung ganda si Ma'am Luz, usually ginagawa daw niya to pag nagbiyahe siya sakay sa public transport, nakikipag-diskusyon ako sa mga katabi kung pasahero tungkol sa gobyerno natin ngayon. Yes.
Ayan, sabi ni Sunny Tel, sa lahat ng willing mag-attend sa EDSA Friday, mag-hashtag. Ready na. Sabi ni Ako ay Pilipina, VP Sara is correct. We deserve the best. We need all details para makapag-print ng mga flyers to spread the lies of this administration. Alam nyo, nagvi-video po kami, gumagawa po kami ng mga videos, meron po kami mga live, sumasagot po kami sa mga live. Pwede nyo nang i-extract sa mga yon. Huwag nyo na pong i-burden yung mga tao na gumagawa na. Sabi ni Villamor, Baeza, if ipupush nila ang impeachment kay Inday, ito na ang oras talaga para sama-sama sa kalsada. Ay, wag na. Hala, grabe pala, pati AFP binabayaran nila for loyalty. But I'm not saying they're succeeding. Kahit sabihin pa natin na nag-a-attempt sila, may naglalabas talaga ng pera, may mga umiikot na balita na gano'n, na tinatawag ang ilang mga opisyal ng AFP. But here's the thing that I'm also hearing. Maraming humihindi. Ang daming naiinsulto. Sinasabi na, ay, yan ba yung price? Yan ba po? Bakit hindi na lang, ano, Arnel Decena Alfaro says penalties and punishments. Similar to many other forms of crime, the use of penalties and punishments has historically been a primary means of preventing corruption. Essentially, the risk of facing severe punishment is intended to deter individuals from engaging in corrupt acts. I do not understand what this comment is about. Pandalito says, naghahanapan pa tayo kung sino ang gagalaw. I-share mo kaya live stream ni attorney kahit dun man lang nakatulong ka na magpaliwanag ng nangyayari. Hindi, nakakatawa niya. Binibigyan niyo pa ako ng assignment eh. At sa tingin ninyo wala akong ibang ginagawa. Nagla-live na ako 2 beses isang araw. Nagpo-post ako ng mga video sa TikTok. Tapos ngayon gusto niyo gumawa ako ng thesis. Salamat po ah. Bakit hindi ko nga naiintindihan eh. Sa dami na nga namin ng ginagawa, hindi pa rin kayo masaya. Yung kumbaga, magtuturo pa kayo rin ng ibang tao na ito gawin mo to. O kailangan itong mga to, dapat gawin nila ito. O ito, kailangan nila gawin ito. Kailan kayo nagturo sa sarili nyo at nagsabi na, o ako, gagawin ko to. Hi, Tats. Yes po, nasa Davao ako. Kain po tayo ng durian. Maraming prutas ngayon. Basta malapit na po Kadayawan. May intention talaga akong kumain ng durian ngayong araw na ito. Yan, sabi ni Graham Balls, guys, don't expect them to play fair. Yan, totoo yan. They have not been playing fair. Ito maganda itong sinasabi ni Maricel. Sana ibalik ang KOJC prayer rally nila sa Liwasan. Padami na sana ng padami. Totoo yan. Totoo yan, ma'am. Ang nag-a-attend doon kaso itinigil nila, dapat sila mag-umpisa dahil sa hindi sila mag-umpisa, tayo nga nag-umpisa noon eh. Huwag niyo sabihin dapat sila, dapat ito na naman, huwag naman tayong magturo, pero maganda i-suggest ninyo, sabihin niyo KOJC, pag kayo'y nag-rally uli, nandyan kami. Ay, huwag niyo nang ituro, huwag naman kayong mag-utos, di ba? Ay. Okay. Ayan, ito yung mga babantayan yung mga tanong. Bakit po attorney, dati Marcos kayo, di ba? Oo, for a short while. Oo, nabudol ako. Ayun, gusto niyo detail? Oo, bolero kasi yung Marcos na umupo. Na manloloko kasi. Sasabihin mo, dati Marcos kayo, di ba? Oo, but the moment na nakita namin that something is wrong, hindi ka ba magbabago ng isip? Ano sa tingin mo? Nakikita mo na nga masama yung ginagawa, pero Marcos ka pa rin? Yan ba ang intention ninyo? Na i-push ninyo na dapat loyal even if mali na yung ginagawa? Kanino ka ba loyal? Sa tao o sa bayan? Pasensya na, medyo natitrigger talaga ako ngayong araw na ito. Sipin mo, nakakailang sources na kami.
Wala, madadaldal talaga mga nasa loob ng Kongreso, no? Excited sila. Gusto nila ma-impeach si VP. Yes, John St. Cross, it is offensive because you're ignoring the other people. Sabi niya, kasi this might offend a lot of you. Is it possible that while we have reached critical mass, most have not taken an inch of movement because most of you lead the discussion in social are women? Would you like to answer that? Because you're a guy. Fuck you, dude. Ay, no! Grabe, stop that. Okay. It's not about gender. Okay, number one. Number two, in fact, the reason I joined Maisog was because there weren't any women. It was President Duterte, it was Attorney Vic, it was Attorney Glenn Chong, and it was Attorney Harry. Nung umpisa, sila talaga yung nagsasalita dyan. Tapos, I joined. And then, andyan na rin si Doc Lorraine. And then, lumami na po kami. So, I don't know what you mean. But I suppose what you're talking about is social media, no? Pero, really? Anong tawag mo kay Attorney Glenn, Attorney Harry, at Attorney Vic? Lalaki nga sila. So, I don't know where it's coming from. Although, I understand that there's a gender issue when it comes to the presidency. Nung tumakbo si Cory, pinagtawanan siya, housewife lang. Maybe they were referring to her lack of knowledge. Maybe. And then nung si GMA, they called her a female dog. Okay? And then during when Miriam ran the first time for presidency or so, they were saying, babae na naman? Parang ini-equate nila yung pagkababae na presidente, it's somehow bad. So, meron talagang gender issue na nire-raise yung ibang mga tao. But it is an election issue that I don't think we should make paton. No, I don't think. To be fair, sinabi naman niya it might offend people. So, I'm going to refrain from calling him sexist. Baka it's just really, baka nire-raise lang niya yung issue na yon that does become an issue during elections. Sabi ni Webster, mas bumilib pa nga ako sa mga kababaihan ngayon ng mga vloggers, sobrang tatapang. Sabi ni Ma'am Marie Fiona, yung isang friend ko, block niya ako kasi ang ingay ko daw sa Facebook. Anong pake mo? Facebook ko to. Bulag at pipi pa po sila. Sinabihan pa ako na bayaran. Siguro ako, excuse me, isaw akong dabawin niya. Di mo alam ako nung struggles namin. Tapos ginagago nila mail namin na ginagamit ng bangag. Sabi ni Ruth, dito sa sari-sari store ko ay nakikipag-diskusyon ako. Nakakatawa naman si ma'am. Pag narinig nila live mo at madalas sa customer ko galit na sa gobyerno ito. Salamat po, ma'am. So, we need to show the majority will. Kailan po ba ang isang bagsakan na movement? Kailangan po, in my opinion, isang bagsak na movement. What do you mean bagsak na movement? Showing the whole force of the majority. Isang bagsak na movement. What do you mean by that? And can you illustrate? And can you tell me exactly what it is? And who will lead it? And who is going to do that? Nagtanggal lang ako ng trolls. Sabi ni Ma'am Celia, everyday kitang inaabangan mag-live basta ako lagi ko share sa mga anak ko.
tapos ipalaganap nila, tapos nakikipag-argue ako pag alam ko na mali comment nila. Sa bahay lang din po ako, pero updated ako sa mga nangyayari and ako talaga report sa bahay mga pangyayari. Yes, ma'am. Wow. Yan ang solid. You do what you can with what you have. Yan ang yan ang galaw. Nakakatawa yung mga trolls, Kailangan nila talagang pumunta dito. Alam nyo, kung mali yung sinasabi namin, you can just ignore us and walk away kasi mali naman pala kami, di ba? So, pero pumupunta kayo dito, tapos humihirit kayo, tapos pa kayo, nag-challenge pa kayo. Understand mo sa WPS, pakisagot muna yung confidential funds. Darling, ang tagal-tagal ko nang sinagot yan. Bingi-bingihan lang po kayo. And what you want to do is just keep asking the question because you think that you're going to get converts by asking that question. Hindi nyo po yan magagawa dito kasi bablock ka namin. Ha! You think you want, you expect us to play fair with you when you don't play fair? Ha! You got another thing coming. Sabi ni Jessie, tama ka, maraming babae na matapang at makatao tulad ni Senator Ontiveros. Ay, naku! Sus Mariosep, matapang at makatao daw. Talaga kailangan pong pumunta dito, no? Gachi JC says, my subgroups should organize a nationwide rally. Ang dami ninyong utos, So we can show our force and that we are the majority. Sasali kayo? Kailangan meron tayong commitment. Sali ba kayo? Yan, sabi ni Adili, me too, nag-share na ako sa Facebook, step 1. Ang galing ni Ma'am Milagro, sabi niya, lagi ako nakikipag-comment sa mga trolls sa Block. Yan din po. So ako sinasagot ko muna to sa Block. Sabi ni Marifel, ang gaganda po kasi yung mga kanta ng KOJC. Totoo yan. Kaya isa yun sa nakapag-attract sa mga tao. Sayang tinigil din nila. Don't worry. There is a time for everything and everything under the sun. And even in the shade. Mary Ann says, sinishare ko mga live attorney sa family group ko. Kaya updated yung kapatid ko sa Pinas. Nagtaka rin siya kahapon. Bakit? Bakit ano po? Twice ako nag-live kahapon Kaming mga tambay sa bahay, sabi ni Mab DC, kumikilos din sa abot naming kakayahan. Yun nga po, yun nga yung gusto ko sa inyo. Wala namang nagre-request na mag-lead kayo ng 1,000 tao. Pero you do what you can in your own group. Okay na yan. Inuna ko po Marites na neighbor. Parang sino ba dito? Kwento ko lang. May isang follower dito, kinikwento niya. Kinikwento niya. Tonto ako. Nung isang araw, but this was some time ago, a few months ago, sabi niya, attorney, kwento ko lang, yung kapitbahay namin, inaresto kahapon para sa droga. Tapos nung Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.